Nandito na naman ang mataray at isnaberang CEO. Pagbibiro na bunga ni Oliver sa amo niya. Anong sinabi mo? Narinig ko yun. Bulyaw ni Tasha at umirap sa employee niya. Narinig po pala eh. Bakit ka nagtanong? Pilosopong sagot ni Oliver. Ikaw talaga. Napaka-pilosopo mo. Sapakin kaya kita para matigil ka na. Sagot ng mataray na CEO na si Tasha. Ganon? Sige, subukan mo. Remember, one violent move, one kiss. Sabi ni Oliver, hindi nagpapakita ng takot. Nagtitigas sila ng ilang saglit bago biglang tumawa si Tasha. Grabe ka, Oliver. Alam mo bang biro lang yun? Ang tapang mo talaga. Diba? Biro lang din yung sinabi mo na sapakin kita. Tanong ni Oliver. Ngumingiti na rin. Tama ka rin naman. Pasensya na. At saka salamat sa pagtanggap ng mga biro ko. Sabay abot ng kamay para makipagkamay. Tss, mahinang sabi niya. May sinasabi ka? Tanong ni Tasha. Wala. Sabi ko, walang anuman. CEO Tasha. Basta alam mong minsan lang yun. Sagot ni Oliver, sabay saludo. Isang umaga, habang may naglilinis ang pathway sa kumpanya, biglang nadulas si Tasha. To the rescue naman si Oliver na sumunod sa kanya. Sinalo ito ng binata. Ouch! Aray! Hindi na natuloy ni Tasha ang reaksyon na may sumalo sa kanya. Oliver, utal na wika ng dalaga at nagtitigan ito na para bang may spark sa pamamagitan ng mata nila. Ma'am Tasha, are you okay? Tanong ni Oliver habang tinutulungan siyang tumayo. Tama lang. Salamat sa iyo. Sagot ni Tasha habang tinitignan si Oliver ng may pagmamalasakit. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang naglalakad palayo sa lugar ng aksidente. Sigurado ka bang okay ka lang? Parang napansin ko yung mga kagat ng lamok sa braso mo. Sabi ni Oliver habang pinapahid ang mga kagat. Oo, okay lang ako. Salamat talaga sa iyo, Oliver. Sabi ni Tasha na hindi mapigilang ngumiti sa kanya. Huwag ka mag-alala, Ma'am Tasha. Kailangan mo ba ng sakit na gamot? O kaya ay first aid? Tanong ni Oliver na nag-aalala pa rin sa kalagayan ni Tasha. Okay lang ako, promise. Pero thank you talaga sa offer. Sagot ni Tasha na nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang mukha. Alam mo, hindi ko talaga maintindihan si Ma'am Tasha. Minsan mabait, minsan mataray, minsan isnabera. Pangunguna ni James, isa sa kaibigan at katrabaho ni Oliver. Tumango si Oliver. Oo nga eh, pero alam mo naman siguro na may mga bagay sa buhay niya na hindi natin alam. Tama ka. Sagot ni James. Pero sana, hindi siya masyadong magdala ng personal issue sa trabaho. Oo nga eh. Pero siguro ganun talaga minsan. Baka kailangan lang nating kaunting pag-unawa at pasensya sa kanya. Sabi ni Oliver habang pinag-iisipan ang mga salitang kanyang binitiwan. Habang naglalakad sila, napansin nilang unti-unting naglalaho ang kanilang mga alalahanin. Napalitan ito ng ligaya at kasiyahan sa bawat kwentuhan at tawanan. Alam mo James, hindi mo alam kung gaano kalaking tulong mo sa akin. Salamat talaga ha. Pasasalamat ni Oliver na may ngiti sa kanyang mga labi. Wala nga naman pare. Sabi nga nila, ang tunay na kaibigan ay nandito para sa'yo sa hirap at ginhawa. Sagot ni James na may mapagkumbabang ngiti. Hanggang sa dumating si Tasha na parang sasabog na ang mukha nito dahil sa hindi maitindihang sitwasyon. Back to work. Hindi tayo nandito para magtsikahan. Bumungad si Tasha sa mga employees niya. Ano na naman ang nangyari sa amo natin? Kanina lang, ang saya-saya ng mukha niya. Ngayon parang tigre nakakain ng tao. Bulong ng isa sa mga employee ni Tasha. Oh, Oliver, anong tingin-tingin mo dyan? Asikasuhin mo na yung ginawa mo. Bulyaw ng dalaga kay Oliver.
Sa daming dapat pagsabihan niya, si Oliver talaga ang nakita niya. Huwag na kayo magpakalat-kalat dito. Kailangan natin mag-focus sa trabaho at hindi sa mga personal na bagay-bagay. Maniing sabi ni Tasha habang matamang tinititigan ang bawat isa sa kanila. Oliver, ikaw na naman? Hindi mo ba alam kung gaano kahalaga ang oras sa trabaho? Magpako-professional ka naman! Dagdag pa niya habang nakatingin na masama kay Oliver at umalis sa walang pasapi. Oh, ikaw na naman ang nakita niya, bro. Saad ni James na natatawa pa. Ewan ko talaga kay Ma'am Tasha. Ang sarap halikan eh. Sa daming employees niya, ako pa talagang nakikita niya. Sagot ni Oliver kay James na umiirap pa. O di kaya, baka may gusto niyan sa'yo. Panunukso ni James at nakangiti. Huy, kung anong-anong iniisip mo ah. Saway ng binata. Meant to be talaga kayo. Dagdag na pang-aasar ni James. Tigilan mo nga ako, James. Hindi mo talaga mapigilan ang imagination mo. Sagot ni Oliver, halatang kinikilig pero ayaw aminin. Pero, admit it bro, may chemistry kayo ni Ma'am Tasha. Baka nga may gusto sa'yo yan. Pabirong sabi ni James habang naglalakad sila papunta sa kanilang mga upuan. Sige na nga, tama na yung mga pang-aasar mo. Mag-focus na lang tayo sa trabaho. Baka mahuli tayo ni Ma'am Tasha. Sabi ni Oliver habang nagtatago ang ngiti sa kanyang mga labi. Habang papunta sa kanilang mga upuan, biglang nagpakita si Tasha mula sa kanyang opisina at diretsong lumapit kay Oliver at James. Oliver, James, may kailangan ako sa inyo. Pwede ba kayong pumunta sa opisina ko ngayon? Seryosong sabi ni Tasha na halatang may kaba sa boses. Napalingon sina Oliver at James sa isa't isa. Nagtatanungan kung ano kaya ang kailangan ni Tasha mula sa kanila. Dala ng kanilang kuryosidad, agad silang sumunod kay Tasha papunta sa kanyang opisina. Pagdating nila sa opisina ni Tasha, agad ito nagsalita. Oliver, mayroon akong kailangan ipagawa sa iyo. Kailangan kong ayusin ang mga dokumento para sa susunod na board meeting ng kumpanya. Alam kong mahusay ka sa ganitong bagay. Napangiti si Oliver sa pagtanggap ng bagong responsibilidad. Opo, Ma'am Tasha. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya upang matiyak na maayos ang mga dokumento para sa board meeting. Napansin ni James ang ngiti sa mukha ni Oliver at biglang naisip ang mga huling sinabi niya tungkol sa posibilidad ng pag-ibig sa pagitan ni na Oliver at Tasha. Ngunit hindi niya ito pinahalata at nagpatuloy sa pag-aasikaso sa kanyang trabaho. Good morning, ma'am. Board meeting will start in 10 minutes. Wika na sekretarya ni Tasha. Okay, I'll be there. Sagot ni Tasha sa sekretary niya. O siya, aalis muna ako. May board meeting pa ako. Dagdag na saad ni Tasha, pit-pit ang bag. Sige ma'am, ingat po kayo. Sabi ni na James at Oliver habang nagpapaalam si Tasha at sumunod sa sekretarya. Samantala, sa loob ng boardroom, nag-aabang na ang iba pang mga board members habang nagpaplano sila para sa mga susunod na hakbang ng kumpanya. Sa loob ng board meeting, ang mga miyembro ay nagpapalitan ng mga ideya at nagbibigay ng kanilang mga opinion sa mga issue at proyekto ng kumpanya. Si Tasha ay aktibong nakikilahok, nagpapahayag ng kanyang mga pananaw at nagbibigay ng suwestisyon para sa mga hakbang na dapat gawin. Sa tingin ko, kailangan nating pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng ating online presence, sabi ni Tasha. Malaki ang potensyal ng digital marketing para mapalawak ang ating market reach at makamit ang mas mataas na kita. Ang ibang miyembro naman ay sumang-ayon sa kanyang mga punto at nagdagdag ng kanilang sariling mga suwestisyon. Matapos ang matagumpay na pagpupulong, nagpasalamat si Tasha sa iba pang mga miyembro ng board para sa kanilang aktibong partisipasyon at contribution. Salamat sa inyong lahat, sa inyong mga input at suporta sa mga plano ng kumpanya. Sabi ni Tasha, tuloy-tuloy ang ating pagtutulungan
para sa tagumpay ng ating negosyo. Tumango ang iba pang mga miyembro bilang pagtanggap sa kanyang pasasalamat. Ma'am Tasha, maaari ko po ba makausap kayo saglit pagkatapos ng pagpupulong? Tanong ng isa sa mga miyembro. Oo, sigurado. Tara't mag-usap tayo sa aking opisina. Sagot ni Tasha na may kasamang ngiti. Sa kanilang pag-uusap, nagpalita sila ng mga ideya at detalye tungkol sa ilang mga proyekto. Nagtulungan sa pagresolba ng mga issue at nagplano para sa mga susunod na hakbang ng kumpanya. Matapos ang kanilang pag-uusap, nagpaalam sila sa isa't isa. Sa hindi inaasahang pangyayari, habang kasama ni Tasha ang sekretary niyang si Ria, may lubapit kay Tasha na nakamaskara at itim ang suot. Tinuunan siya ng kutsilyo sa leeg. Tulong! Sigaw ni Tasha habang mahigpit siyang hinawakan ng estranghero. Ibalik mo sa kumpanya namin ang 10 million. Kung hindi, huhugutan kita ng hininga ngayon din. Wika ng estranghero at mahigpit pa rin hinawakan si Tasha. Wala akong kinuha sa inyo. Kaya wala akong dapat ibalik. Mataray na sagot ni Tasha habang pilit na ikawala ang sarili sa paghawak. Sinungaling! Ibigay mo! O lalagutan kita ng hininga. Pagbabanta ng estranghero sa dalaga. Wag! Sige, ipakukuha ko sa sekretarya ko. Pakawalan mo lang ako. Mariing sabi ni Tasha. Ria, kumuha ka na 10 milyon sa vault. Dagdag at utos si Tasha kay Ria. Nang dumating si Ria na may hawak na pera mula sa vault, agad niyang inabot ito kay Tasha. Ngunit bago pa man niya makuha ang pera, biglang pumasok ang head of security ng kumpanya. Anong nangyayari dito? Tanong ng head of security. Nakikita ang tensyon sa silid. Na makita niya ang sitwasyon, agad siyang kumilos. Pakawalan mo ang babae. Utos niya sa estranghero habang iniintindi ang sitwasyon. Ibibigay na sana ni Tasha ang attache case, pero sinapak ito ni Oliver at lumipad ito habang nabubugbugan naman sila ng estranghero at natusok ang kutsilyo sa binti ng estranghero. Nang mabawi na si Tasha, nagpasalamat siya kay Ria, Oliver at sa head of security sa kanilang agarang aksyon. Tayo na! Sabi ng head of security na tumakbo palabas sa opisina. Tara na, Ma'am Tasha. Wika ni Oliver at dali-daling pumasok sa opisina. Sa loob ng kanilang tanggapan, nag-uusap sila ng head of security tungkol sa pangyayari at nagplano ng mga hakbang para mapanatili ang kaligtasan ng kumpanya at ng kanilang mga empleyado. Ria, pwede ba akong mag-apply bilang personal security guard dito kay Ma'am Tasha? Tanong ni Oliver kay Ria. Talaga? Bakit naman? Tanong ni Ria. Nagulat sa kanyang kahilingan. Gusto ko lang siyang protektahan. Sagot ni Oliver nang may determinasyon. Tama ka, Oliver. Sigurado akong magiging masaya si Ma'am Tasha na may katulad mo na nag-aalaga sa kanya. Sabi ni Ria, pumapayag sa kanyang kahilingan. Nang dumating si Tasha, lumapit si Oliver at tinanong siya. Ma'am Tasha, okay lang po ba na mag-apply ako bilang personal security guard ninyo? Tumingin si Tasha kay Ria na nagpapatunay ng kanyang desisyon. Ano sa palagay mo, Ria? Tanong ni Tasha. Tinatanong lang niya kung pwede siya mag-apply. Sagot ni Ria kay Tasha. Tignan natin, sabi ni Tasha kay Oliver. Subukan mo mag-apply at pag-usapan natin ito ng mas detalyado mamaya. Ngiting-ngiti si Oliver sa sagot ni Tasha at nagpasalamat kay Ria sa pagpayag. Sinumulan niya ang proseso ng pag-a-apply bilang personal security guard ni Tasha. Handang gawin ang lahat para sa kanyang kaligtasan at proteksyon. Naiintindihan mo ba talaga ang responsibilidad na sasaluhin mo bilang personal security guard ko? Tanong ni Tasha kay Oliver na may seryosong expression sa kanyang muka. Totoo po, ma'am. Handa akong magbigay ng buong dedikasyon at paninilbihan sa inyo.
Sagot ni Oliver ng may determinasyon. Tama nga ang sinabi mo, Tasha, sabi ni Rhea. Baka maging delikado para sa iyo si Oliver kung siya mismo ang magiging iyong security guard. Ngunit sa kabila ng pangamba, nanatiling matatag si Oliver sa kanyang desisyon. Ma'am Tasha, kahit empleyado ako, nais ko ituring kang parang pamilya. Gusto ko maging bahagi ng pagiging ligtas at protektado mo. Paliwanag niya. Matapos mabigyang pansin ang sinabi ni Oliver, tumingin si Tasha sa kanya nang may pag-aalala at pagpapasya. Sige Oliver, subukan natin gawin to. Pero siguraduhin mong naiintindihan mo ang mga alintuntunin at hindi ito makakaapekto sa iyong trabaho bilang empleyado dito sa kumpanya. Sabi niya ng may tiwala. Na makita ni Tasha ang determinasyon ni Oliver, nagkasundo silang simulan ang proseso ng pagiging personal security guard niya kay Tasha na mayroong buong suporta mula kay Rhea at mula sa buong kumpanya. Unang araw ng pagtatrabaho ni Oliver bilang security guard pero mataray pa rin ang dating ni Tasha kay Oliver. Hoy, ba't ka nakatayo dyan? Tanong ni Tasha habang nakaupo siya sa isang waiting chair ng pathway. Nag-aayo sa sarili. Alangan namang sumayaw ako. Gusto mo bang sumayaw ako? Tilosa pong sagot ni Oliver kay Tasha. Tss, taray naman. Nagbibiro lang eh. Huy, hintayin mo ako ma'am! Sigaw ni Oliver at sumunod kay Tasha na nagmamadaling umalis. Anong klaseng guard to? Bulong ni Tasha sa sarili habang naglalakad palayo. Nang huling maabutan ni Oliver si Tasha, agad siyang sumunod sa kanyang ma'am. Ma'am Tasha, sorry na po. Biro lang yun. Seryoso naman ako sa pagiging guard mo. Sabi niya, subalit may halong pagpapakumbaba sa tono ng kanyang boses. Tss, ang kulit mo talaga, sabi ni Tasha. Ngunit hindi ito maitago ang halong tawa sa kanyang boses. Habang naglalakad papunta sa opisina, unti-unti nang nawawala ang tensyon sa pagitan ni Natasha at Oliver. Nakikita ni Tasha ang dedikasyon ni Oliver sa kanyang trabaho. At kahit pa may kakaibang personalidad ito, natutunan niyang tanggapin ito. Oliver, magsisimula na tayo ng meeting. Siguraduhin mong handa kang tumugos sa anumang pangangailangan ko. Utos si Tasha sa kanya habang papasok na sila sa opisina. Opo, Ma'am Tasha. Handa po ako sa lahat. Sagot ni Oliver ng may determinasyon. Sa loob ng opisina, nagsimula na sila ng kanilang mga gawain. Si Oliver sa kanyang pagiging alerto at handang tumulong sa anumang pangangailangan ni Tasha ay naging mahalagang bahagi ng kanyang araw-araw na buhay sa trabaho. From employee to bodyguard. Parang gusto ko na maging sekretary na talaga kita. Sipag mo talaga? Puri ni Tasha kay Oliver. Basta para sa'yo, Ma'am Tasha. Gagawin ko ang lahat. Para sa napakagandang CEO ng buhay ko, ng kumpanyang ito. Malawak ang ngiti ni Oliver nang masambit niya iyon. Napangiti si Tasha sa nakakatawang sagot ni Oliver. Nako, baka naman pag nagsekretarya ka, wala ka ng oras para magbantis sa akin. Biro niya. Oo nga eh, baka maubos sa lahat ng oras ko sa pag-aayos sa mga papel mo. Dagdag niya habang nagtatawa na silang dalawa. Ngunit sa kabila ng kanilang biro, ramdam ni Tasha ang sincere na pagnanais si Oliver na maglingkod sa kanya at sa kumpanya. Salamat Oliver. Tunay kang biyaya sa team at sa akin. Sabi niya na may pasasalamat. Talaga po, Ma'am Tasha. Biyaya ka rin sa buhay ko, ng kumpanyang ito, ma'am. Handa ako maglingkod sa inyo at sa kumpanya. Sagot ni Oliver ng may dedikasyon at mahinang tumawa. Sa kanilang pag-uusap, mas lalo pang tumibay ang kanilang ugnayan bilang employer at employee. Pati na rin bilang magkaibigan na nagtutulungan at nagtitiwala sa isa't isa.
Alam mo bro, parang bagay kayo ni Ma'am Tasha. Soft-hearted ka, tapos siya naman mataray. Bagay din yung Anastasia Montero Ramirez. Oh, di ba? Bagay? Pangaasar naman ni James na bahagyang natatawa sa mga sinabi niya. Isa pa na pangaasar. Hindi na talaga kita ililibre ng soft drinks. Sagot na lang ni Oliver at sinubo ang biniling pagkain. Buro lang naman. Ikaw talaga. Pagbabawi ni James sa mga sinabi niya dahil ayaw niyang walang malilibre kada snack time niya. Paborito kasi ni James ang soft drinks. Ayusin mo ang mga pagbibiro mo. Hindi bagay. Sa totoo lang. Sabi ni Oliver na parang napipikon na. Huwag kang ganyan, James. Hindi nakakatawa yung mga biro mo. Saway na binata. Sorry na bro. Tip lang naman. Pero seryoso. Bagay kayo ni Ma'am Tasha. Sagot nito at dinagdagan pa ng pangaasar. Ay, tama na nga yan. Hindi bagay, okay? Naiiritang saan ni Oliver. O sige na. Tama na pangaasar. Libre mo na ako ng soft drinks mamaya. Wika ni James. Pagkatapos silang kumain, habang naglalakad pa uwi, lumapit si Oliver kay James. James, pasensya na sa earlier. Kasi totoo yung sinabi mo kanina. Gusto ko nga si Ma'am Tasha. Bulong ni Oliver. Napangiti si James. Talaga? Ito na nga lang ang unang bilang na wingman. Tara, plano natin kung paano mo siya liligawan. Nagkibit balikat si Oliver. Salamat bro. Alam ko medyo nakakahiya pero gusto ko talaga siya. Tara, gagawin natin lahat para makuha mo ang puso ni Ma'am Tasha. Sabay nilang tinungo ang daan pa uwi. Handang-handa sa bagong hamon ng pag-ibig. Hindi ka nag-iisa pare. Susuportahan kita hanggang sa huli. Sabi ni James, tapik sa balikat ni Oliver. Na makarating sila sa bahay, nag-usap silang dalawa ng maayos. Bro, salamat talaga sa suporta. Alam mo bang matagal ko nang iniisip to pero natatakot akong gawin? Bulong ni Oliver. Tandaan mo Oliver, minsan kailangan natin lumaban para sa mga bagay na mahalaga sa atin. Hindi mo malalaman kung ano ang mangyayari hanggat hindi mo sinubukan. Sabi ni James, seryoso ang tingin. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin, may tiwala at determinasyon. Simula ng bago yugto sa buhay ni Oliver, kasama ang suporta at gabay ni James. Iba yata ang ngiti ng bodyguard ko ngayon na. Wika ni Tasha na makalabas ito sa kotse ng dalaga. Siyempre ma'am, bagong araw kaya bagong ngiti na naman. Sagot niya. At saka, ikaw naman ang nagpapangiti sa akin eh. Sa tuwing nakikita kita. Dagdag ni Oliver na hindi masyadong narinig ni Tasha ang sinabi. May sinasabi ka? Tanong ng dalaga. Wala ma'am. Ang ganda lang kasi ng aura niyo. Bagay na bagay. Palusot ni Oliver sa amo niya. Talaga? Salamat naman Oliver. Ngiti ni Tasha na mukhang natutuwa sa sinabi ng kanyang bodyguard. Walang itinutuon na tingin si Oliver, ngunit halata ang tuwa sa kanyang mga mata. O sige, tara na at pasok na tayo sa opisina. Sabi ni Tasha, nagmamadaling pumasok sa building. Tara na ma'am. Sabi ngiti ni Oliver na walang pakialam sa mainit na sikat ng araw. Pagdating sa loob ng opisina, nagpatuloy ang kanilang mga gawain. Habang nagtatrabaho, hindi mapigilan ni Oliver na pansinin ang presensya ni Tasha sa paligid. Ma'am, may mga bago security measures na ininadagdag sa building natin. Siguraduhin mong laging alerto ang mga tauhan. Paalala ni Oliver na nag-aalala sa kaligtasan ni Tasha. Oo naman Oliver, salamat sa pagbabantay. Sabi ni Tasha na nagpapakita ng pasasalamat sa kanyang bodyguard. Sa kabila ng kanilang mga tungkulin, hindi maipagkakailang may natatagong pagmamahal sa pagitan nilang dalawa.
Subalit sa ngayon, ang kanilang trabaho at responsibilidad ang kanilang prioridad. Sa kabilang banda, habang weekend at walang trabaho si Oliver, bumisita ito sa mansyon ng lola at lolo niya. Ang lolo at lola lang niya ang nagpapalaki sa kanya nang iniwan siya noong bata. Namatay ang mami niya pagkapanganak na bunso niyang kapatid na babae, habang namatay naman ang daddy niya dahil heart problem nito. Apo, kamusta ka na? Tanong ng Lola Luz niya habang nakaupo sila sa sofa ng sala. Okay naman ako, Lola. Kayo po ba? Yung mga gamot niyo, ininom niyo ba? Teka, nasaan ba si Lolo? Sunod-sunod na tanong ni Oliver sa Lola Luz niya. Okay lang kami dito. Tsaka, ininom naman namin ang mga gamot sa tamang oras dahil napaka-stricta ng nurse na nagbabantay sa amin. Oo nga pala, ang lolo Tony mo nasa backyard, busy sa paggawa ng mga upuan, sagot ni Lola Luz. Lola naman, bakit yung hinayaan lumabas? Ang init-init tsaka ang bigat na mga kahoy. Hinayaan nyo lang, saway ni Oliver. Nurse Karen, tawagin mo nga si Lolo. Utos ang binata sa nurse ang lolo at lola niya. Pasensya na, apo. Gusto lang kasi niya maglibang at makatulong kahit papaano. Paliwanag ni Lola Luz habang umingiti. Lola, pero hindi na niya dapat pinapagod ang sarili niya. Lalo na at medyo may edad na kay ni Lolo. Dapat po ingatan niyang sarili niya. Sabi ni Oliver habang nakatayo na at papunta na sa backyard. Nang makarating siya sa likuran ng mansyon, nakita niya si Lolo Tony na abala sa paggawa ng mga upuan. Lolo, bakit hindi niyo sinabihan ang mga katulong na sila na lang ang bahala sa paggawa nito? Hindi na po kayo dapat nagbubuhat ng mabigat, sabi ni Oliver habang tumutulong kay Lola Tony. Apo, alam mo naman ako, gusto ko pa rin makatulong kahit papaano. At saka, ito ang hilig ko magtayo ng mga bagay. Sagot ni Lolo Tony habang umingiti. Nang matapos sila ang paggawa ng upuan, naglakad papunta sa loob ng mansyon si Oliver at si Lolo Tony. Lolo, kapag kailangan niyo ng tulong, sabihan niyo lang po ako, ha? Hindi na kayo dapat nag-iisa. Mahal namin kayo ni ate, sabi ni Oliver habang niyakap si Lolo Tony. Salamat anak. Alam namin yan. Pero okay lang kami. Masaya na kami na magkasama-sama kayo ng ate mo sa tuwing bumibisita kayo. Sagot ni Lolo Tony sabay yakap din kay Oliver. Nang sila'y nasa pagkainan na, masayang nagkwentuhan at nagtawanan. Hinanda ni Ate Jenny ang paborito ng lahat na ulam. Adobo. Asap naman ang luto mo, Ate Jenny. Ikaw na talaga ang nagmana sa galing ni Lola sa pagluluto. Sabi ni Oliver sabay ngiti. Nako, hindi naman. Pero salamat, Oliver. Masaya ako na magkasama-sama tayo ngayon. Sana maulit ito. Sagot ni Ate Jenny habang masayang naglalatag ng mga plato sa hapag. Habang kumakain, napansin ni Oliver na tahimik si Lola Luz at Lolo Tony. Lola, Lolo, okay lang po ba kayo? Tanong ni Oliver, nag-aalala. Oo, apo, okay lang kami. Masaya lang kaming nakikita kayo magkakasama. Sagot ni Lola Luz sa may ngiti sa labi. Oo nga anak, masarap sa pakiramdam na sama-sama tayong lahat. Dagdag ni Lolo Tony habang tinitignan ang mga apo. Sa simpleng hapagkainan na iyon, naramdaman nila ang halaga ng pamilya at ang kahalagahan ng bawat sandali na magkasama. Dito ka na lang muna matulog, iho. Gabi na. Sunday pa naman bukas. Wala ka pang duty. Oo nga, apo. Dito ka na lang muna. Dagdag at sang-ayon ni Lola Cruz. Sige po, Lolo. Lola. Sang-ayon na lang ni Oliver. Halika dito sa sala. Mag-usap tayo.
Kinabahan naman si Oliver na mabanggit iyon ng lolo niya. Hindi niya alam kung ano ang pag-uusapan nila. Ano pong pag-uusapan natin, Lo? May kasalanan po ba ako sa inyo? Tanong ng binata na makarating na sila sa sofa. Wala ka bang balak magkaroon ng asawa? Tanong ng Lola Luz niya habang seryoso ang muka. Anong klaseng tanong yan, Lola? Basta sagutin mo na lang. Singit ng Lola Tony niya. Meron naman po. Sagot ng binata pero hindi ito nakatapos dahil nagsalita si Lola Tony. Meron pala eh. Dalhin mo na yan dito ang babae mo para magkaroon na kami ng apo. Pakasalan mo na. Wika ng lolo niya. Hala, talaga apo? May girlfriend ka na? Saad naman ng lola niya. Halatang puno na excitement ang pagmumuka. Opo, Lola. Ang maikling sagot ni Oliver bilang palusot ay napao na lang siya dahil ayaw niyang magalit na naman ang lola at lolo niya. Malapit na lumagpas sa kalendaryo ang edad ni Oliver at hindi pa ito nagkakaroon ng girlfriend. Salamat naman at mayroon ka ng girlfriend, iho. Kailan mo kami ipapakilala sa kanya? Tanong ni Lola Luz, hindi mapigilang mapasaya. Oo nga, anak. Gusto na naming makilala ang magiging manugang namin. Dagdag ni Lolo Tony, puno ng pag-asa. Nahihirapan si Oliver dahil sa kasinungalingan niya. Ngunit pinili niyang hindi magsabi ng totoo upang hindi masaktan ang mga lolo at lola niya. Sige po, Lolo, Lola. Kapag may pagkakataon po, ipapakilala ko na po sa inyo. Sabi ni Oliver, may ngiti sa labi pero may pangihinayang sa puso. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Oliver na mahalaga ang pagpapahalaga sa pamilya at pagbibigay ng kasiyahan sa kanila. Subalit kinailangan niya magsinungaling upang protektahan ang kanilang damdamin. Sa kabilang banda din naman, kinausap si Tasha ng mga magulang niya tungkol sa kumpanya pero nabaling ito sa usapang pagbo-boyfriend. Anastasia, wala ka bang balak na maipakilala sa amin na mapapangasawa mo o di kaya boyfriend? Mariing bungad na sabi ng Mommy Stacy niya. Mommy, wala akong boyfriend. Paano ko ipapakilala sa inyo kung wala akong boyfriend? Sagot ni Tasha sa mami niya. Dahil sa ugali mong yan, wala nagtangkang lumapit dahil ang taray-taray mo. Wika ng mami niya. Alam mo bang napagkasunduan namin ng mami mo na ikaw ang susunod na magiging CEO sa lahat ng kumpanya natin kapag nag-asawa ka na? Nagulat si Tasha na marinig niya ang sinabi ng Daddy William niya. What? Ano pang kulang? CEO naman ako sa Montero Enterprise Saad ni Tasha na halatang nagulat pa rin. It's not enough. Dapat ikaw lang ang magiging CEO ng ibang kumpanya natin. Kaya mag-aasawa ka na para may katuwang ka or else wala kang ni isang mana na matatanggap galing sa amin. Mariing sabi ng Mommy Stacy niya. At bukas sa bukas ipakilala mo na siya sa amin ng mami mo kung ayaw mong maging palaboy-laboy sa daan. Sagot ng Daddy William niya habang nagulantang si Tasha. Nang maninig ni Tasha ang mga salita ng kanyang mga magulang, biglang napuno ng takot at pangamba ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na ang usapan tungkol sa kumpanya ay mauuwi sa usapang pag-aasawa. Pero Mommy, Daddy, hindi ko pa naman nararamdaman yun. Paano kung hindi ko po siya matagpuan? Ang tanong ni Tasha, halatang nababahala. Maghanap ka, anak. Bukas sa bukas. Hindi naman agad-agad yan mangyayari. Pero dapat handa ka na sa oras na dumating ang tamang tao para sa iyo. Paliwanag ng mami niya. Kailangan mong pag-isipan na mabuti yan, Tasha. Hindi ka na bata. Kailangan mo mag-settle down at magkaroon ng pamilya para sa kinabukasan ng mga kumpanya natin. Dagdag ng daddy niya, seryoso ang muka. Mom, Dad, mahirap po yata yun. Paano kung hindi ko pa talaga siya nakikita? Paano kung hindi ko pa rin alam kung sino ang tamang tao para sa akin? Tanong ni Tasha na halatang kinakabahan. Anak,
Darating din ang tamang panahon para sa iyo. Huwag mong pilitin, pero huwag mo rin ipagpaliban ng matagal at kailangan may ipakilala ka sa amin bukas. Paalala ng mami niya. O anak, huwag kang magmadali, pero huwag mo rin ipagpaliban ng masyado. Basta tandaan mo, nandito lang kami palagi para sa iyo. Yung kumpanya, tandaan mo. Dagdag ng daddy niya, may ngiti sa mga labi. Huwag magmamadali. Dapat ipakilala ko na sa inyo bukas. Umirap ang dalaga. Basta problema mo na yan. Sa pagsabi ng kanyang mga magulang, nanumbalik ang kaba sa puso ni Tasha. Oliver, may kailangan ako sa iyo. Kailangan kita. Seryosong saad ni Tasha. Bakit? Anong problema? Anong maitutulong ko? Sagot naman ni Oliver at parang hindi maipinta ang muka dahil sa pag-aalala nito. Kailangan ko ng boyfriend. Diretsang saad ni Tasha. Oh, tapos? Ano may tutulong ko? Tanong ni Oliver. Obviously, ikaw ang gagawin kong boyfriend. Saad ni Tasha. Ano? Are you kidding me? Nagulat si Oliver sa sinabi ng amo niya. I'm not kidding you. Please, Oliver. Kailangan kita. Kung hindi mo ako matutulungan, papayag ka bang maging palaboy-laboy ako sa daan at hindi na ituring na anak ng parents ko? Nakikiusap na sambit ni Tasha. Dapat boyfriend lang ha. Tapos after mo kung iharap sa parents mo, tapos na. Wala nang ibang gagawin. Saad ni Oliver na parang sasang-ayon na. Yes, promise. Hanggang boyfriend lang. It means, papayag ka na? Nagsimula ng kumurba ang ngiti ni Tasha sa labi. Yes. Deal. Sagot naman ni Oliver at bigla siyang niyakap ng amo niya. Paano ba yan? Ipapakilala na kita bukas. Saad ni Tasha na para bang masaya pa ito. Imagine, ang mataray na CEO ay nakapag-deal sa isang soft-hearted na empleyado. Araw na ng Lunes at kailangan na makaharap si Oliver sa parents si Tasha. Dahil kung hindi na ituturing anak si Tasha. My dear son-in-law, welcome home. Bungad na bati ni Stacy kay Oliver. Hello, tita. Sagot ni Oliver sa mami ni Tasha na si Stacy. Iho, may unika ihas boyfriend. Bati ni William at nag-shake hands sila. Come on, have a seat. Alok ni Stacy. Iha, umupo ka na rin. Let's have some breakfast. Wika ni William. Thank you, tita and tito, sa pag-welcome niyo sa akin dito sa mansyon ninyo. Awkward na saad ni Oliver sa harap ng mga magulang ni Tasha. Just call us mommy and daddy na rin para masanay ka na kapag ikakasal na kayo. Saad ni Stacy habang sumubo ng pagkain. Napaubo naman si Oliver at Tasha dahil hindi ito makapaniwalang nagbanggip tungkol sa kasal. Kasal? Pagkaklaro ni Oliver sa mami ni Tasha. Yes, iho. In the next month, ikakasal na kayo ni Tasha. Napaubo ulit si Tasha at umirap. Mami naman, wag mo naman kaming madaliin, saad ni Tasha. Ay sus, mas mabuti ng maaga. Sang-ayon ni William. Tito, paano naman po kung I said call him daddy para naman masanay ka. Putol ni Stacy sa sasabihin ni Oliver. Sorry po, mami. Saad ni Oliver. That's good. Ang ganda sa tenga. Daddy, yung documents paper po. Tanong ni Oliver. No worries about sa wedding documents. Kami na ang bahala. Sagot ni William kay Oliver. Mommy, Daddy, isa lang po akong employee at bodyguard ni Tasha. Tatanggapin niyo po ba ako? Tanong na seryoso ni Oliver. Iho, hindi naman basehan ng estado ng buhay mo. Tanggap ka namin kung sino at ano ka pa. Sagot ni Stacy. Sa kabila ng bilang pagbago nagtakbo ng kanilang buhay, naramdaman ni Oliver ang mainit na pagtanggap mula sa mga magulang ni Tasha.
Sa simpleng pagsagot ng mga ito, nabawasan ang kanyang kaba at pangamba. Maraming salamat po, Mommy at Daddy. Pangako ko po, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyong anak at sa inyong pamilya. Sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Ganoon din naman ang nararapat, iho. Alagaan mo na mabuti ang aming anak at palaging maging matapat sa kanya. Payo ni William na may ngiti sa labi. Oo nga, at sana magkaroon na kayo ng magandang pagsasama. Alam ko naman na mabuti kang anak para sa amin. Dagdag ni Stacy, mapagmataas ang pagtingin kay Oliver. Napalakas ang loob ni Oliver sa mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tinanggap siya ng buong puso ng pamilya ni Tasha, kahit na hindi pa totoo ang kanilang relasyon. Maraming salamat po, Mommy at Daddy. Pangako ko po, gagawin ko ang lahat para maging karapat-dapat sa inyong anak at sa inyong pamilya. Sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Matapos ang masayang pag-uusap sa hapagkainan, nagpatuloy ang araw na puno ng pag-uusap at tawanan sa mansyon ng pamilya ni Tasha. Habang naglalakad sila sa malawak na hardin, mas lumalalim ang pagkakakilala ni Oliver sa kanyang magiging pamilya. Oliver, mukhang magkasundo na kayo ng parents ko sabi ni Tasha habang naglalakad sila sa hardin. Oo nga. Hindi ko inaasahan na ganoon sila ka-welcoming. Napakabuti nila sa akin. Sagot ni Oliver na puno ng pasasalamat. Alam mo, minsan lang sila ganoon ka-open sa mga outsiders. Talagang special ka sa kanila. Dagdag ni Tasha, ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Ma'am, tinawag po kayo ng daddy niyo. Wika ng kasambahay. Okay, sige. Ma'am Tasha, akala ko ba boyfriend lang? Bakit dumating sa kasalan? Naguguluhan na tanong ni Oliver kay Tasha. I'm sorry, hindi ko naman alam na aabot sa kasalan. Paumanhin ni Tasha na pati siya ay naguguluhan rin. Hindi nila napansin pareho na dumating si James sa office sa Tasha at aksidenteng nadinig ni James ang pinag-uusapan nila. Bakit ayaw mo ng kasal, bro? Kakaamin mo lang na may gusto ka kay Ma'am Tasha Bahagyang nagulat si Tasha sa narinig. Bro, yung bibig mo! Saway nito. Totoo naman deny mo pa. Tinapik ni James ang balikat ni Oliver. Magsabi ka nga, Oliver. Ani ng dalaga. Ma'am, wala ka pong narinig, diba? Utal na saad ni Oliver. Isa, saad ni Tasha. Uy, si Ma'am Tasha, kinikilig. Singit ni James. Aminin mo na lang, bro. Dagdag nito. Nahuli sa gulat si Oliver sa narinig niyang pag-amin ni James tungkol sa kanyang nararamdaman kay Tasha. Hindi niya inaasahang lalantad ito sa ganitong paraan, lalo na at totoo pa naman ito. James, hindi pa nga ito totoo. Huwag mo namang gawing isang malaking issue. Sabi ni Oliver na puno ng kaba. Pero bro, kita mo naman ang reaksyon ni Ma'am Tasha. Mukhang natutuwa naman siya. Sabi ni James na tila wala sa sarili sa kaligayahan ng kanyang kaibigan. Napansin ni Tasha ang kaguluhan at kabalisahan sa mukha ni Oliver. Naramdaman niya ang bigat na sitwasyon at ang pangangailangan ni Oliver ng tulong. James, tama na yan. Wala pa sa tamang panahon para pag-usapan yan. Pakiusap ni Tasha na may pagkairita sa boses. Nang makita ni Oliver ang pag-aalala sa mga mata ni Tasha, unti-unting bumalik ang kanyang kumpiyansa. Kahit pa sa gitna ng pagkakamali, ramdam niya ang suporta at pagmamahal ng dalaga. Ma'am Tasha, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Oliver, puno ng pag-unawa. Hindi niya po sinasadyang bahaling ka, Ma'am Tasha. Wika ni James at sineryoso ang muka. Nang marinig ang sinabi ni James, biglang tumigil ang mundo ni Tasha. Hindi niya inaasahan na may ganitong damdamin si Oliver para sa kanya. Sa kabila ng gulat at pagkabigla,
May halong tuwa rin sa kanyang puso. Totoo ba yan, Oliver? Tanong ni Tasha, puno ng kuryosidad at pangamba. Nang makita ni Oliver ang pag-aalala sa mga mata ni Tasha, naging desidido siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Oo, Ma'am Tasha. Mahal kita. Sabi ni Oliver na may pagpapakatotoo. Napahinga si Tasha. Hindi niya inakalang maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Oliver. Sa loob ng mahabang panahon, nagtago siya ng kanyang nararamdaman. Ngunit ngayon ay hindi na niya kayang pigilan pa. Oliver, ako rin. Mahal kita. At matagal na akong may lihim na gusto sa'yo. Sagot ni Tasha, may pagtanggap at pag-amin sa kanyang puso. Sa sandaling iyon na puno ng kasiyahan at pag-asa ang kanilang mga puso, nalaman nilang pareho silang may nararamdaman para sa isa't isa at sa pag-amin na iyon, naging mas malapit pa sila sa isa't isa. Nagsimula sila mag-usap at magbahagi ng kanilang mga pangarap at pananaw sa buhay. Lumipas sa maraming araw. Palagi nang dinadalhan ni Oliver si Ma'am Tasha ng bouquet of flowers sa tuwing may duty si Oliver bilang empleyado at personal guard. Ma'am Tasha, para sa'yo. Sabi ni Oliver habang inaabot ang bulaklak kay Tasha na palaging nakikita sa kanilang opisina. Naku, salamat Oliver. Ang gaganda ng mga bulaklak mo lagi. Tugon ni Tasha na palaging napapangiti sa tuwing natatanggap ang mga ito. Kinikilig na naman ako sa mga bulaklak mo, Oliver. Singit ni James sa palaging may ngiti sa mukha kapag nakikita ang tamis sa pagmamahala ni na Oliver at Tasha. Sa tuwing natatanggap ni Tasha ang mga bulaklak mula kay Oliver, hindi lang ito nagdadala ng ligaya sa kanyang puso, kundi pati na rin sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ma'am Tasha, gusto mo bang mag-lunch sa malapit na restaurant at opisina natin mamaya? Tanong ni Oliver na puno ng pag-asa. Talaga? Oo naman, Oliver. Sige, tara na. Sagot ni Tasha na hindi mapigilang sumabay sa saya ni Oliver. Nang dumating ang oras ng lunch, naglakad silang dalawa papunta sa restaurant na puno ng pagkakatitigan at ngiti. Habang naglalakad, hindi maiwasang maramdaman ni Oliver ang kasiyahan at excitement sa puso. Ang sarap naman mag-lunch na kasama ka, Ma'am Tasha. Sabi ni Oliver na puno ng kasiyahan. Oo nga, Oliver. Sobrang saya ko rin nakasama kita. Tugon ni Tasha na may ngiti sa kanyang mga lapi. Sa loob ng restaurant habang sila ay nagla-lunch, hindi maiwasang maging usapin ang tungkol sa kanilang relasyon at ang posibilidad ng kanilang kasal. Oliver, tungkol sa sinabi ng parents ko tungkol sa kasal, simula ni Tasha, puno ng pag-aalala. Oo, Ma'am Tasha. Alam ko na hindi pa tayo handa para dyan. Sagot ni Oliver na may ngiti sa lapi. Naiintindihan mo ba ang naging reaction ko? Tanong ni Tasha, puno ng kaba. Oo, Ma'am Tasha. Wala tayong dapat ipilit kung hindi pa tayo handa. Sagot ni Oliver na puno ng pag-unawa. Thank you, Oliver. Sobrang salamat sa pag-unawa mo. Pasasalamat ni Tasha na puno ng pasasalamat. Hindi mo kailangang magpasalamat, Ma'am Tasha. Mahal kita at gagawin ko ang lahat para sa iyo at kagustuhan ng parents mo na ikakasal na tayo. Kaya wala tayong nagawa dyan. Handa na rin ang wedding documents, sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Bumalik na sila ng opisina at hindi inaasahang nagbubulungan ang mga ibang empleyado. Congrats sa inyo, ma'am, sir. Kayo na pala. Saan ang isang empleyado na nakasuot ng white and creamy outfit? Paano niyo nalaman? Tanong ni Tasha. Sinabi sa amin ni James. Sagot nito at tumawa lang si James sa gilid. Napaka-chismoso mo talaga, James. Biro ni Tasha. Ay! Sigaw ng mga empleyado. But anyways, thank you sa inyo. Sagot ni Tasha at ngumiti. Alam mo, ma'am, ang swerte niyo po kay Sir Oliver. Komento ng isa.
Bagay na bagay kayo. Saad din ng isa sa kasama nila. Napakaswerte ko rin naman kay Tasha. Sabi ni Oliver na puno ng pagmamahal sa kanyang kasintahan. Totoo yan, Sir Oliver. Bagay na bagay po talaga kayo. Sabi ng isa pang empleyado. Thank you sa inyong lahat sa suporta. Alam namin na may mga hamon pa na darating sa aming relasyon. Pero masaya kami na may katulad ninyong handang sumuporta sa amin. Sabi ni Tasha na puno ng pasasalamat sa kanilang mga kasamahan. Kami rin ang dapat magpasalamat sa inyo, Ma'am Tasha at Sir Oliver. Kayo ang nagbibigay ng inspirasyon sa amin dito sa opisina. Sabi ng isa sa kanilang mga kasamahan. Sa mga simpleng salita at ngiti ng kanilang mga kasamahan, ramdam ni Natasha at Oliver ang mainit na pagtanggap at suporta mula sa kanilang opisina. Bilang inyong mga kaibigan dito sa opisina, nais naming maging bahagi ng iyong tagumpay at kaligayahan. Sabi ng isa sa mga kasama nila. Tama ka! Hindi namin kayo iiwan sa inyong paglalakbay bilang magkasintahan. Dagdag ng isa pang kasamahan. Habang ang araw ay nagtatapos, nag-iwan sila ng opisina na puno ng pasasalamat at pag-asa para sa kanilang mga plano at pangarap bilang magkasintahan. Hanggang sa nagplano si Oliver na ipakilala niya si Tasha sa lolo at lola niya at pinag-usapan nila iyon ni Tasha. Naisip ko, Tasha, na maganda siguro na ipakilala kita sa lola at lolo ko. Sabi ni Oliver, puno ng pag-aalala. Talaga? Sigurado ka ba? Baka magulat lang sila. Sagot ni Tasha na puno rin ng kaba. Oo, alam ko. Pero mahalaga sa akin na makilala ka nila at malaman nila kung gaano kita kamahal. Sabi ni Oliver na puno ng pagmamahal. Nakakatuwa namang marinig yan. Salamat, Oliver. Gusto ko rin silang makilala at ipakilala sa iyo. Sagot ni Tasha na puno ng pagpapahalaga. Naiintindihan ko kung medyo kinakabahan ka pero sigurado ako magugustuhan ka nila. Sabi ni Oliver na puno ng pangako. Sa tingin mo ba? Tanong ni Tasha na puno ng pagtitiwala. Oo, Tasha. Maniwala ka. Handa na ako ituloy ang plano na iyon. Sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Alam mo ba, sabik din ng lola at lolo ko na makilala ka. Madalas ko silang pinagkwentuhan tungkol sa iyo at sa kung gaano kakahalaga sa buhay ko. Pag-amin ni Oliver na puno ng pagmamahal. Talaga? Nakakatuwa namang marinig yan. Sana hindi sila magalit o mabigla kapag nakilala nila ako. Sabi ni Tasha na puno ng kaba. Huwag kang mag-alala. Alam ko na magugustuhan ka nila. Mahalaga ka sa akin, Tasha. At mahalaga rin sa kanila ang kaligayahan ko. Sabi ni Oliver na puno ng pangako. Salamat, Oliver. Handa na akong harapin ang anumang hamon na darating. Masaya akong makilala sila at ipakilala ka sa kanila. Sagot ni Tasha na puno ng determinasyon. Mahal kita, Tasha. At ito ang simula ng ating paglalakbay bilang magkasintahan. Sabi ni Oliver na puno ng pagmamahal. Mahal din kita, Oliver. At hindi ko pababayaan ang pagkakataong ito. Tugon ni Tasha na puno rin ng pagmamahal. Matapos ang kanilang matamis sa pag-uusap, nagpasya si Natasha at Oliver na ipagpatuloy ang plano ng pagpapakilala kay Tasha sa pamilya ni Oliver. Sa pagkakataong ito, handa na silang harapin ang mga susunod na yugto ng kanilang pagmamahalan. Nang dumating ang araw ng pagpapakilala, handa na si Tasha na magmaneho patungo sa bahay ni Oliver. Ngunit bago pa man siya makasakay sa kanyang kotse, nag-aalok si Oliver na magmaneho para sa kanya. Tasha, bakit hindi mo kaya mag-drive ng kotse para sa'yo? Ako na ang magdadrive. Sabi ni Oliver na puno ng pag-aalala. Salamat, Oliver, pero
Hindi na kailangan. Mas okay kung ako ang magmamaneho. Sabi ni Tasha, na puno ng pagtanggi. Talaga bang ayaw mo? Mas gusto kong ako ang magmaneho para sa'yo. Para siguradong ligtas ka. Insiste ni Oliver na puno ng pagmamahal. Nang makita ni Tasha ang pag-aalala at pagmamahal sa mga mata ni Oliver, hindi niya mapigilan ang sarili na tumango sa kanyang alok. Salamat, Oliver. Napakaswerte ko at mayroon akong isang taong handang gawin ang lahat para sa aking kaligtasan at kaligayahan. Sabi ni Tasha na puno ng pasasalamat. Walang anumang sagot si Oliver, ngunit ang ngiti sa kanyang mga labi ay sapat ng patunay sa kanyang pagmamahal at pag-aalala kay Tasha. Habang sila ay naghihintay sa dining table, hindi maiwasang maramdaman ni Tasha ang kaba at excitement sa pagpapakilala sa mga magulang ni Oliver. Nakatulong ang pagiging maalalahanin ni Oliver sa pag-aalaga sa kanya habang sila'y nasa daan patungo sa bahay. Nang dumating ang lolo at lola ni Oliver, agad na bubati si Tasha sa kanila na may ngiti sa labi. Magandang hapon po, Lola, Lolo. Sabi ni Tasha na may taglay na paggalang. Napansin niya ang kanyang kaba, ngunit pinilit niyang ipakita ang kanyang pinakamahusay na anyo. Nagmano rin siya bilang pagpapakita ng respeto sa kanilang tradisyon. Salamat po at pinayagan ninyo ako makilala kayo. Ako po si Anastasia Montero. Pagpapakilala niya na may kasamang ngiti. Ang pagiging maalalahanin ni Tasha ay agad na napansin at na-appreciate ng lolo at lola ni Oliver. Ang saya naming makilala ka, Tasha. Salamat sa pagpapakilala sa iyong sarili. Sagot ni Lola na may halong ngiti. Oo nga, Tasha. Masaya kami at narito ka. Salamat sa pagmamahal mo kay Oliver. Sabi naman ni Lolo na puno rin ng ngiti. Nagpapatuloy ang pag-uusap habang sila'y nagkakasama sa pagkainan. Napansin ni Tasha ang pagkukwento ni Lola na puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang apo. Nakakatuwa namang marinig ang mga kwento niyo, Lola. Napaka-interesting po ng buhay niyo. Sabi ni Tasha na puno ng interes sa mga kwento ni Lola. Oo, Tasha. Marami na kaming pinagsamahan ni Lolo sa aming buhay. Masaya man o malungkot, pinagdadaanan naming magkasama. Sabi ni Lola na may ngiti sa labi habang nagbabalik tanaw sa kanilang mga alaala. Nakakatuwang isipin na hanggang ngayon, magkasama pa rin kayo at nagmamahalan. Komento ni Tasha na puno ng paghanga sa samahan ni na Lolo at Lola. Oo, Tasha. Mahalaga ang pagsasama at pagmamahalan sa isang relasyon. Yan ang nagpapatatag sa amin hanggang ngayon. Sabi ni Lola na may pag-aalala sa kanilang mga pinagsamahan. Dalangin ko na sana ay maging ganap din kayong masaya tulad namin ni Lolo. Sabi ni Lola na puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Salamat po, Lola. Asahan niyo pong gagawin namin ang lahat para maging masaya at matatag ang aming pagsasama. Tugon ni Tasha na puno rin ng determinasyon. Kapag dumating ang araw na handa na kayo, alam ko na magiging maganda at makabuluhan ang inyong kasal. At kami ni Lolo, nais naming maging bahagi ng inyong espesyal na araw. Sabi ni Lola na puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Malaki pong karangalan ang maging bahagi ng araw na iyon, Lola. Salamat po sa inyong suporta at pagmamahal. Sabi ni Tasha na puno ng pasasalamat. Lola, sa susunod na buwan na palang kasal namin. Pag-amin ni Oliver sa lolo at lola niya. Talaga? Oh, wow naman! Maaga palang mabibigyan kami ng apo. Biro ni Lola Tony. Hay nako, Lolo. Hanggang ngayon ba puro na lang apong iniisip nyo? Saad ni Oliver. Alam mo naman, iho, ang hilig namin sa bata. Sagot ng Lola Luz niya. Huwag po kayo mag-alala.
Lola at Lolo, bibigyan ka po namin ng maraming apo, singit ni Tasha. Napangiti ang mga lola at lolo ni Oliver sa maagang balita ng kanilang kasal. Nako anak, matagal na naming hinihintay ang araw na yan, sabi ni Lola Luz na puno ng kasiyahan. Talaga bang handa na kayo sa mga maliit na bulilit? Biro ni Tasha na puno rin ng kasiyahan. Oo naman, Tasha. Hindi kami mapapagod na alagaan at mahalin ang mga apo namin. Sagot ni Lolo Tony na puno na pagmamahal. Nakakatuwa namang marinig yan, Lola at Lolo. Alam niyo pong mahal na mahal namin ni Tasha ang isa't isa. At gagawin namin ang lahat para maging mabuting magulang sa aming mga anak. Sabi ni Oliver na puno rin ng pagmamahal. Alam namin yan, anak. At hindi kayo mag-iisa sa pagtahak ng inyong paglalakbay bilang mag-asawa. Nandito lang kami para sa inyo, sabi ni Lola Luz na puno ng pag-aalala. Sa mga salitang iyon, mas lalong tumibay ang samahan ng kanilang pamilya. Sa pag-uusap na iyon, naramdaman ni na Oliver at Tasha ang mainit na pagtanggap at suporta mula sa kanilang mga lola at lolo. Naroon ang sigla at kasiyahan sa kanilang mga mukha, patunay ng kanilang pagmamahal at pangangalaga sa kanilang magiging pamilya. Hindi namin kayo bibiguin, Lola at Lolo. Asahan niyo pong gagawin namin ang lahat para maging masaya ang aming pamilya, sabi ni Tasha na puno ng determinasyon. Oo, Tasha, tama ka. Kami ni Tasha ay handang maging mabuting magulang at magbahagi na pagmamahal sa aming mga anak. Dagdag ni Oliver na puno rin ng determinasyon. Talaga bang handa na kayo sa lahat ng responsibilidad na kasama ng pagiging magulang? Tanong ni Lola Luz na puno ng pag-aalala. Oo, Lola. Handa kaming harapin ang anumang hamon para sa ikabubuti ng aming pamilya. Sagot ni Tasha na puno rin ng pag-aalala. Alam niyo mga apo, hindi madali ang pagiging magulang. Pero masasabi ko sa inyo na ito ang pinakamagandang pagkakataon sa buhay. Sabi ni Lolo Tony na puno ng kanunungan. Oo nga mga apo, mahalaga ang pagmamahal, pasensya at pag-unawa sa bawat isa. Ang mga ito ang magiging pundasyon ng inyong pamilya. Dagdag ni Lola Luz na puno rin ng karunungan. Sa mga payong iyon mula sa kanilang mga matatanda, naging mas lalong handa at determinado sina Oliver at Tasha na harapin ang kanilang kinabukasan bilang mag-asawa at magulang. Ang mainit na pagtanggap at suporta ng kanilang pamilya ay nagbibigay sa kanila ng lakas at kumpiyansa sa kanilang hinaharap. Sa loob ng restaurant, nagkakasama ang dalawang pamilya upang pag-usapan ang papalapit na kasal ni Natasha at Oliver. Umupo sila sa isang mahabang mesa, puno ng pag-asa at kasiyahan sa kanilang mga puso. Anak, napakaganda talaga ng plano niyo para sa kasal, sabi ni Mami Stacy na puno ng pagmamalasakit. Salamat po, Mami. Gusto po talaga namin mag-e-espesyal ang araw na iyon para sa amin ni Tasha. Sagot ni Oliver na puno rin ng pagmamalasakit. Totoo yan, Oliver. At alam kong magiging isang magandang pagdiriwang ang inyong kasal. Sabi ni Daddy William na puno ng pagtitiwala. Oo nga anak, masaya kami para sa inyo ni Tasha. Alam namin na magiging masaya at matagumpay ang inyong pagsasama. Dagdag ni Mami Stacy na puno rin ng pagtitiwala. Saludo ako sa inyong dalawa, Oliver at Tasha. Alam kong magiging matatag at masikasi kayo sa inyong pagmamahalan. Sabi ni Lolo Tony na puno ng papuri. Oo nga Oliver, mag-ingat ka sa aking apo. Dagdag ni Lola Luz na puno ng pag-aalala. Sa kanilang pag-uusap, napaligiran ang dalawang pamilya ng pag-asa, kasiyahan at suporta para sa hinaharap ng pagdiriwang.
Ang pagtitipon na iyon ay nagbigay daan sa pagkakaisa ng dalawang pamilya, patunay ng kanilang pagmamahal at suporta sa isa't isa. Tasha, nandito na ang araw ng ating kasal. Sabi ni Oliver na puno ng kaba at excitement. Oo, Oliver. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Sagot ni Tasha na puno rin ng kaba at excitement. Alam mo, Tasha, ngayon pa lang nais kong pasalamatan ka sa pagiging buo mo sa akin. Salamat sa pagmamahal at suporta mo. Sabi ni Oliver na puno ng pasasalamat. Napakaswerte ko at natagpuan kita, Oliver. Salamat sa pagiging inspirasyon at katuwang ko sa lahat ng bagay. Sagot ni Tasha na puno rin ng pasasalamat. Napakalaking karangalan na makasama ka sa aking buhay, Tasha. At ngayong araw, ipapangako ko sa iyo na magiging tapat at pagmamahal ko sa iyo habang buhay. Sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Mahal na mahal kita, Oliver. At ipapangako ko ring maging tapat at magmamahal sa iyo habang buhay. Tugon ni Tasha na puno rin ng determinasyon. Sa gitna ng kanilang magkasamang pag-uusap, dumating na ang sandaling kanilang matagal nang hinihintay. Nakita nila ang kanilang pamilya at mga kaibigan na naghihintay na sa loob ng simbahan. Nandito na sila, Tasha. Handa ka na bang simulan ang bagong yugto ng ating buhay? Tanong ni Oliver na puno ng excitement. Oo, Oliver. Handa na ako simulan ng ating paglalakbay bilang mag-asawa. Sagot ni Tasha na puno rin ng excitement. Magkasama nating haharapin ang lahat ng hamon at kasiyahan na magdadala sa atin sa mga masaya at makulay na sandali ng ating buhay. Sabi ni Oliver na puno ng determinasyon. Oo, Oliver. Magkasama tayong lalaban at magtatagumpay sa anumang hamon na darating sa ating buhay. Sagot ni Tasha na puno rin ng determinasyon. Habang nakatayo sila sa harap ng altar, kasama ang kanilang mga pamilya at kaibigan, unti-unti nilang sinimulan ang kanilang mga panata. Oliver, ipinapangako ko sa iyo na maging tapat, magmahal at suportahan ka sa lahat ng mga araw ng ating buhay. Hindi lang sa mga masasayang sandali, kundi pati na rin sa mga masalimuot na pagsubok. Handa akong maging iyong kasama, iyong kakampi, at iyong tagapagtanggol. Pagninilay-nilay ni Tasha na may pagpupugay sa kanyang puso. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang pagmamahal ko sa iyo, Tasha. Ngunit ngayon, sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako ko sa iyo ang aking buong sarili. Ako'y magiging iyong katapatan at gabay sa buong buhay natin. Mamahalin kita ng walang hanggan sa hirap at ginhawa hanggang sa huling hininga ko. Sagot ni Oliver na may pag-aalay sa kanyang mga pangako. Sa mga salitang iyo, naramdaman ng lahat ang init at pagmamahal na bumabalot sa paligid. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga pamilya, sinumpaan nilang magmamahalan at magtutulungan silang dalawa sa buong buhay bilang mag-asawa. Sa paglipas ng seremonya sa wedding venue, bumati ang kanilang pamilya, mga kaibigan at mga kamag-anak sa bagong kasal. Lahat sila ay puno ng kasiyahan at pagmamahal para kay Tasha at Oliver. Bilang ina, ako'y lubos na nagpapasalamat sa araw na ito. Mahal na mahal ko kayong dalawa at alam kong magiging masaya kayo sa inyong buhay na magkasama. Sabi ni Mami Stacy na puno ng luha sa kanyang mga mata. Salamat po, Mami. Napakalaking bahagi po kayo sa pagiging masaya namin ni Oliver. Tugon ni Tasha na puno rin ng luha. Mami, Daddy, salamat sa lahat ng suporta at pagmamahal niyo sa amin ni Tasha. Alam kong hindi namin ito mararating nang walang iyong tulong. Pasasalamat ni Oliver sa Mommy Stacy at Daddy William ni Tasha. Oo nga, Oliver. Anak,
Kayong dalawa ni Tasha ay pinagpalas ng Panginoon. Hinihiling ko na maging matatag at masaya kayo sa inyong pagsasama. Sagot ni Daddy William na puno rin ng luha sa kanyang mga mata. Bumati rin ang lolo at lola ni Oliver na puno ng pagmamahal at pagpapala para sa bagong kasal. Anak, Tasha, masaya ako para sa inyong dalawa. Ang inyong pagmamahalan ay tunay at walang kapantay. Sabi ni Lolo Tony na may ngiti sa kanyang mga lapi. Salamat po, Lolo. Pangako po namin ni Tasha na maging matatag at masaya sa aming pagsasama. Tugon ni Oliver na puno rin ng ngiti. Oo nga, Apo. Alagaan ninyo ang isa't isa at lagi kayong magmahalan. Dagdag ni Lola Luz na puno rin ng ngiti. Hindi po kami magsasawang magmahalan, Lola. Salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Sabi ni Tasha na puno rin ng pasasalamat. Ang mga kamag-anak, mga kaibigan at mga bisita ay nagbigay rin ng kanilang mga pagbati at mga regalo sa bagong kasal. Ang kanilang pagtanggap at pagmamahal ay nagbigay lakas at sigla sa bagong pagsisimula ni Natasha at Oliver bilang mag-asawa. Nagplano si Natasha at Oliver kung saan nila gustong mag-honeymoon pagkatapos ang kanilang kasal. Tara na nga, Oliver. Pag-usapan natin kung saan natin gusto mag-honeymoon. Sabi ni Tasha na puno ng excitement. Oo nga, Tasha. Gusto ko sana ng isang lugar na maganda at tahimik para sa atin. Sagot ni Oliver na puno rin ng excitement. Anong sa tingin mo sa Bali, Indonesia? Naririnig kong maganda daw doon. Alok ni Tasha na puno ng kuryosidad. Bali? Oo, maganda nga ang Bali. Perfect yung para sa atin, Tasha. Sagot ni Oliver na puno rin ng kasiyahan. Gagawa tayo ng 100 anak. Biro ni Tasha. Napangiti si Oliver sa biro ni Tasha. Sigurado ka ba? Baka hindi na natin maalagaan ng maayos yun kung 10 anak. Sagot niya na may katuwaan. Teka lang, masyado yatang marami yon. Biro ni Tasha, tawa sa boses. Hindi ko kaya yun. Dagdag ni Oliver na napangiti rin. Bumalik sila sa kanilang pagpaplano ng honeymoon na puno ng tawanan at excitement sa mga bagong karanasan na naghihintay sa kanila bilang mag-asawa. Sigurado ka bang handa ka na para sa Bali? Tanong ni Oliver kay Tasha na puno ng pag-aalala. Oo naman, Oliver. Excited na akong makapunta doon kasama ka. Sagot ni Tasha na puno rin ng excitement. Magiging espesyal ito para sa atin, Tasha. Ang unang paglalakbay natin bilang mag-asawa. Sabi ni Oliver na puno ng pagmamahal. Tama ka, Oliver. At hindi lang ito simpleng bakasyon. Ito ay simbolo ng ating bago simula bilang magkasintahan. Dagdag ni Tasha na puno rin ng pagmamahal. Matapos ang kanilang pag-uusap, dumating na sila sa Bali ng ilang oras ang nakalipas para simulan ang kanilang honeymoon. Napakaganda dito sa Bali, Oliver. Parang napakasarap mag-relax at mag-enjoy. Sabi ni Tasha na puno ng pagkasabik. Oo, Tasha. Sobrang ganda talaga dito. Perfect na perfect para sa ating honeymoon. Sagot ni Oliver na puno rin ng pagkakasabik. Ano gusto mong gawin muna natin dito sa Bali? Tanong ni Tasha na puno ng excitement. Gusto ko sana mag-explore muna ng mga magagandang tanawin dito sa Bali. Gusto ko rin mag-relax sa beach at pag-enjoy ng masarap na pagkain. Sagot ni Oliver na puno rin ng excitement. Maganda yan, Oliver. Tara na, simulan na natin ang ating adventure dito sa Bali. Sabi ni Tasha na puno rin ng excitement. Habang sila ay naglalakad sa dalampasigan ng Bali, nakakita sila ng isang magandang lugar kung saan maaaring mag-dinner. Tignan mo yan, Tasha. Ang ganda ng lugar na yun para mag-dinner. Anong say mo? Tanong ni Oliver na puno ng excitement. Totoo ka dyan, Oliver? Mukhang perfect na perfect yun para sa atin. Sagot ni Tasha.
Then it's settled. Doon tayo mag-dinner mamaya. Sabi ni Oliver. Nang dumating ang gabi, nag-dinner sila sa nasabing lugar habang hinaharap ang magandang tanawin ng dagat at ang romantikong ambience ng lugar. Nagulat si Oliver nang biglang magsuka si Tasha. Tasha, okay ka lang ba? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nakakahiya naman, Oliver. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nasusuka. Sagot ni Tasha na puno rin ng pag-aalala. Huwag kang mag-alala, mahal. Baka nabigla lang ang tiyan mo sa pagkain. Dito lang ako para alalayin ka. Sabi ni Oliver na nag-aalok ng suporta. Pinunasan ni Oliver ang pawis sa noo ni Tasha at tinawakan ng kanyang kamay na may pagmamahal. Kahit anong mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Dagdag niya na puno ng pagmamahal. Napagtanto ko na bulong ni Tasha, ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagkabahala. Anong ibig pa sabihin? Tanong ni Oliver na puno ng pag-aalala sa kanyang muka. Buntis ako, Oliver. Hindi na ako dinadatnan ng 2 linggo. Sagot ni Tasha na puno rin ng pag-aalala. Hindi makapaniwala si Oliver sa narinig. Buntis ka? Magiging daddy na ako! Bulong niya na puno ng pagkabahala at nangingibabaw ang excitement. Tumango si Tasha. Oo, Oliver. Magiging magulang na tayo. Sabi niya na puno rin ng amusement. Mahal ko, alam ko ang inaasahan natin ito at alam kong handa kong harapin ito kasama mo. Pangako ko sa iyo at sa ating magiging anak na magiging tapat akong ama at asawa. Hindi ko kayo pababayaan at palagi magiging nandito para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo at gagawin ko ang lahat para sa inyo. Sabi ni Oliver na puno na pagmamahal at determinasyon. Tinapik ni Tasha ang kamay ni Oliver at ngumiti. Salamat, Oliver. Alam kong magiging magaling kang ama at asawa. Hindi mo kami pababayaan at palagi kaming magiging kasama sa bawat hakbang na ating pamilya. Sabi niya na puno rin ng pagmamahal. Na makauwi sila mula sa kanilang bakasyon sa Bali, agad na binalita ni Oliver sa kanyang mga lola at lolo ang magandang balita na buntis si Tasha. Napakagandang balita naman yan, apo. Pulala si Lola Tuz. Ang kanyang muka ay puno ng ligaya. Totoo ba yan, Oliver? Tanong ni Lolo Tony na puno rin ng pagkabahala. Oo, Lolo. Masaya kami ni Tasha na ipahayag sa inyo ang magandang balitang ito. Sagot ni Oliver na puno ng pag-asa at kasiyahan. Ang saya naman. Mabuti at nabiyayaan tayo ng isang bagong apo. Sabi ni Lolo Tony. Ang kanyang muka ay puno ng pag-asa at pagmamahal. Talaga naman, Lolo at Lola. Pangako namin ni Tasha na alagaan namin na mabuti ang aming magiging anak. Sabi ni Oliver na puno ng pagmamahal. Naisip ko, bakit hindi tayo mag-organize sa maliit na pagdiriwang para sa masayang balitang ito? Tanong ni Lola Luz puno ng kasiyahan. Tama ka, Lola. Isang maliit na salo-salo para ipagdiwang ang pagdating ng bagong apo. Dagdag ni Lolo Tony na puno rin ng kasiyahan. Talaga po ba? Lola at Lolo? Hindi naman kailangan. Masaya na po kami na naibahagi namin sa inyo ang balitang ito. Sabi ni Oliver na puno ng pasasalamat. Oo, apo. Pero ang isang maliit na selebrasyon ay maaaring maging espesyal ng pagkakataon upang magtipon-tipon ang pamilya at magbahagi ng kaligayahan. Sabi ni Lola Luz sa puno na pagmamahal. Tama si Lola, Oliver. Ang pamilya ay dapat magsama-sama sa mga masasayang okasyon tulad ito. Dagdag ni Lola Tony na puno rin ng pagmamahal. Matapos ang kanilang pag-uusap, napagkasunduan na nila mag-organize ng isang maliit na salo-salo para ipagdiwang ang pagdating ng bagong apo.
Sa pagtutulungan ng pamilya, siguradong magiging espesyal at puno na pagmamahal ang kanilang munting pagdiriwang. Sa araw ng kanilang maliit na selebrasyon, nagtipon-tipon ang pamilya sa bahay ng lola at lolo ni Oliver. Ang hapagkainan ay puno ng masasarap na pagkain at ang paligid ay pumupuno ng tawanan at kasiyahan. Nakakatuwa naman ang okasyon na ito. Napakaganda talaga ng balitang ito, sabi ni Lola Luz habang siya ay masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Totoo yan, Lola. Napakabuti ng Diyos sa atin. Dagdag ni Lolo Tony na puno rin ng kasiyahan. Napakasaya nga po. Salamat po sa inyong lahat sa pagpunta at sa pagiging bahagi ng espesyal na araw na ito para sa aming pamilya. Sabi ni Tasha na puno ng pasasalamat. Hindi lang sa inyo ang espesyal na araw na ito, Tasha. Para sa buong pamilya ito. Sabi ni Oliver na puno rin ng pasasalamat. Nang biglang dumating ang Mommy Stacy at Daddy William ni Tasha, ang saya ay lalo nadagdagan sa selebrasyon. Ano to? May selebrasyon pala at hindi nyo man lang kami inibitahan? Biro ni Mommy Stacy, ngunit kita sa kanyang mga mata ang kasiyahan sa okasyon. Hindi ko alam na may ganitong okasyon pala, Tasha. Bakit hindi mo man lang sinabi may selebrasyon? Sabi ni Daddy William na puno rin ng kasiyahan. Hindi ko rin po alam, Mommy, Daddy. Surprise po ito. Ang ganda nga po ng pagdating nyo. Lalong naging espesyal ang araw na ito. Sabi ni Tasha na puno rin ng kasiyahan sa pagdating ng kanyang mga magulang. Ang saya-saya naman. Salamat sa pagpapakain sa amin. Sabi ni Mommy Stacy na puno rin ng pasasalamat. Hindi mo na kailangan magpasalamat, Mami. Sadyang gusto lang namin na maging kasama kayo sa espesyal na araw na ito. Sagot ni Oliver. Mami, buntis po ako. May malawak ng ngiti na saad ni Tasha sa Mami at Daddy niya. Nang marinig ni Mommy Stacy ang balita, hindi siya makapagsalita. Sa simula dahil sa labis sa pagkabigla. Ngunit agad namang sumulpot ang mga luha sa kanyang mga mata sa tuwa at saya. Oh, anak ko! Totoo ba yan? Bulong ni Mommy Stacy habang siya ay lumalapit at niyakap si Tasha na mahigpit. Totoo po yun, Mami. Buntis po ako. Sagot ni Tasha na puno rin ng saya at kasiyahan. Grabe, Daddy! Ako na naman ang magiging lola! Bulala si Mommy Stacy na puno ng kasiyahan. Tumango naman si Daddy William na may ngiti sa labi. Oo, Mami. Tunay na biyaya ito mula sa langit. Sabi niya na puno rin ng kasiyahan. Sa gitna ng kanilang mga reaksyon, naramdaman ni Tasha ang mainit na pagtanggap at pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ito ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob at katiyakan na sila ay mahalaga at suportado sa kanilang buhay bilang mag-asawa at magulang. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!